Anong masasabi nyo po dito sa mga ganito? PDP Duterte, pasok sa Magic 12. Aba, nako. Nagdideliryo na ang mga kalaban, mga kababayan, habang papalapit ang eleksyon, nag-iiyak na sila. Gapang dito, gapang doon ang ginagawa nila, pati bigas. Ginagawa nilang pangbudol sa mga tao sa Visayas para lang tumaas ang mga rating nila. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Mayroong isang survey na ginanap na kung saan ang Duterte pasok lahat sa Magic 12. Magandang umaga mga mahal kong mga kababayan. Grabe itong pag-uusapan natin. Duterte pasok sa Magic 12. Grabe itong bagong survey na ito. Talagang pati si Tatay Digong napalundag sa tuwa. Napalundag sa kanyang higaan, mga kababayan, dun sa dahig nung malaman niya ito. Grabe. Talagang mahal ng taong bayan itong PDP, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ni Tatay Digong na kung hindi nyo iboto itong PDP, kalimutan nyo na ako. Ito yung biro niya nung nakaraan, mga kababayan. Kaya yung mga tao, lalong minahal si PRRD. At itong Alyansa Pilipinas naman, mga kababayan, aburidong-aburido na. At hindi na alam yung gagawin. Grabe, no? Kaya nga, itong 20 pesos na bigas, ginagapang nila na siya namang sinuplak ni BP Sara itong 20 pesos na bigas na ito dahil panghayop daw ito. Kasi, bakit daw sa Cebu lang ito gagawin? Ano yon? Hindi ba mga Pilipino yung taga Luzon, taga Mindanao? Bakit sa Cebu lang? Kaya nga itong Alyansa Pilipinas, mga kababayan, aburidong-aburido na dahil lumalagapak sa survey. Yan ang ating pag-uusapan, mga mahal kong mga kababayan. At mag-comment kayo kung ano ang masasabi nyo dito. Good news! Dahil itong Duterte pasok na sa Magic 12. Aburidong-aburido yung amo nila, mga kababayan. Lumagapak na ang rating. Naiyak pa ngayon. Aba, ano kaya ito? Pakinggan po natin. Totoo kaya itong survey na ito? Yan ang ating pag-uusapan with the general sa viewpoint. Magaling po ito, mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Mayroong isang survey na ginanap na kung saan ang Duterte pasok lahat sa Magic 12. So ito na po yung hiling ni PRRD na kalimutan nyo na lang ako pag hindi nyo iboto straight Duterte. So natupad na, I'm sure. Happy si PRRD sa Netherlands ngayon at ang alyansa, ang amo nila, ang Pangulong Marcos Jr. aburido na sa mga ganitong klaseng survey. Okay, so ito, post ni Dr. Richard and Erica Mata. Isinare nila ang post ng Mindanao Times. So basahin ko ang post ng Mindanao Times. Look, the University of Mindanao Institute of Popular Opinion conducted a political survey from April 9 to 2025 through a stratified sampling for running senators for the May 2025 elections. The survey was conducted among the 3 districts in Davao City with a sample size of 1,200 respondents. So, ito na po ang resulta ng survey. Number 1, Senator Bongo nakakuha ng 63.54%. Bato de la Rosa, 63.37%. Jimmy Bondok, 40
3.11%. Number 4, Rodante Marcoleta, 42.94%. Number 5, Philip Salvador, 42.36%. Number 6, Apollo Kibuloy, 40.78%. JB Hinlo, 40, number 7 na, si Attorney JB Hinlo, 40.12%. Richard Mata, number 8, 39.95%. Raul Lambino, number 9, 39.04%. Attorney Vic Rodriguez, number 10, nakakuha ng 35.8%. Number 11, Willie Revillame, mababa na, 7.39%. And then Erwin Tulfo, number 12, 5.32%. Davao lang muna ito. Kailang magdasal po tayo na sa darating na Mayo 12, mas marami bang areas sa buong kapuluan na halos ganito ang resulta kung hindi man pasoklat ang Magic 10, yung maraming papasok. So, posible ba? Yes. Maraming tahimik na maka-Duterte, especially sa Luzon. May mga nakausap akong mga... O mga kababayan, grabe Nako, umarangkada na ang Duterte. At yung Alyansa Pilipinas nangulelat po. Itong bagong survey, mga kababayan. Talagang unti-unti na umaangat ang partido ni Tatay Digong. Talagang napa-sidekick si PRRD doon sa dahig Tuwang-tuwa. Dahil nalaman niya, umangat itong kanyang mga manok. At itong itong Alyansa Pilipinas, mga kababayan, nako po, pasok na sa Inidoro. Ay, nako po, mga kababayan, pasok na sa Inidoro ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Hindi na alam kung ano ang gagawin nila para magustuhan sila ng taong bayan. Tignan nyo, mga kababayan. Di ba? Yung ibang mga politiko ngayon, grabe ang vote buying nila, mga kababayan. Meron nga napabalita ipapadaan daw sa ATM yung mga ayuda pagka siya ang nanalo sa gobernador. Aba, matindi. Mga kababayan, wala daw uuwing luhaan sa mga nagpunta sa kanyang kampanya. Aba, kaya nabigyan ng show cause order ng COMELEC. Grabe ang mga namimili ng boto ngayon, mga kababayan, yung mga buwaya na yung mga tumutuligsa kay BP Sara. Ngayon, nagsisilabasan ang kanilang mga ginagawang kasamaan. Tignan nyo, sinira nila ang katauhan ni BP Sara. Ngayon, sila ang nakakasuhan sa pamimili ng boto. O, tignan nyo, mga kababayan. Lumalabas ang katotohanan. Sabi nga ng ibang lingwahe, mga kababayan, ito yung karma. Sa Biblia naman, ganti. Dahil ang karma ay wala pong mababasa sa Biblia. Ganti ito ng langit, mga kababayan. Kaya itong mga bumabatikos po kay BP Sara na nagwaldas daw ng milyon-milyon na pera, itong mga nagsasabi, kinarma. Tignan nyo, mga kababayan. Lumalabas ang katotohanan. Ngayon, ang PDP laban, umangat. At itong kalaban na Alyansa Pilipinas na patuloy sa paglagapak at dire-diretso na nga sa Inidoro, wala na po, mga kababayan. Talagang sinusuka sila ng taong bayan. Tignan nyo, mga kababayan, pati si Congressman Marcoleta, na puntirya ng paninira ngayon. Kahit anong gawin ng mga vlogger na bayagan,
hindi nila masisira ang isang Marcoleta dahil patuloy na umaangat ito sa survey. Ang bukod tanging tumatakbong senador kasama ng mga kapartido niya sa PDP na meron talagang ipagyayabang. May mga plataforma na solido. Hindi yung mga kalaban na puro ayuda, dodoblehin ko ang ayuda, ilalagay ko sa ATM ang mga ayuda, hindi napipila sa aking opisina. Aba, matindi mga kababayan. Anong masasabi nyo po dito sa mga ganito? PDP Duterte, pasok sa Magic 12. Aba, nako. Nagdideliryo na ang mga kalaban, mga kababayan, habang papalapit ang eleksyon, nag-iiyak na sila. Gapang dito, gapang doon ang ginagawa nila, pati bigas. Ginagawa nilang pangbudol sa mga tao sa Visayas para lang tumaas ang mga rating nila. Anong masasabi nyo dito, mga mahal kong mga kababayan? Papabudol ba kayo sa kurimig-mig na bigas? Nasabi nga ni BP Sara, hindi ito pang tao, kundi pang hayop ito. Kung baga pagkain ng baboy. Isipin nyo mga kababayan, bakit ngayon lang nila ipapalabas at ibebenta sa merkado itong 20 pesos sa bigas after ng 3 taon at itinaon pa na eleksyon? Ano kayo? Ano akala nyo sa taong bayan na mga Pilipino patay gutom? Para lang iboto kayo, ipang susuhol nyo ang 20 pesos na bigas na kurimig-mig. Di ko alam kung bigas ba yan o ano, mga kababayan. Anong masasabi nyo po, mga mahal kong mga kababayan? Magkomento po kayo dito. Dahil habang papalapit na po ang eleksyon ay umiinit na po ang mga tagpo. Talaga naman. Suplakan ng suplakan dito. Batuhan ng mga tae. Talagang lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kababayan, at mananaig ang nasa katwiran. Kaya kayo na pong bahala. Huwag nyong ibenta ang mga boto nyo. Huwag kayong pabulag sa 20 pesos na bigas. Kaya mga kababayan, maraming salamat po once again. Ako si The Wonder sa Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe naman dyan, mga kababayan. Para po lagi po tayong updated sa mga papalabas nating mga reaction video. Mabuhay po. Salamat.